Nung isang araw, ito yung pinag-uusapan na kwento natin, di ba? Ulitin ko a small portion of it and we will take off from there. May kasabihan, love rules. Does love rule? If love does not rule, what rules? Ano nangingibabaw? Ano nangingibabaw sa ating buhay kung hindi pagmamahal? Pagmamahal ng Diyos. If it is not love, what rules? Hatred? Unforgiveness? No? Anger? Yun ang nangingibabaw? Pride? Dahil sa kasalanan? No? Sa sobrang bigat, walang pagkakataon ang pagmamahal ang mangibabaw. Ang nangingibabaw, yung bigat-bigat na dala ko sa mundo. Pasan-pasan ko yung mundo. Pasan-pasan ko yung krus. Dahil sa pride, unforgiveness. Kaya napakalungkot ng mundo, napakalungkot ng buhay ko kasi nangingibabaw, hindi pagmamahal. Kaya ganito ang nangyayari sa ating buhay. No? Kaya parang, naku, ano ba nangyari? Di ba? Bakit ang hirap-hirap? Ang hirap-hirap naman ng buhay. Bakit ganyan? Kasi nga, hindi pagmamahal ang umiiral. Sa araw ngayon, sa dakilang kapistahan ng tagumpay ng krus, ang the triumph of the cross, this is exactly what we are celebrating. Eksakto. No? The most difficult form of torture in the time of Jesus, palagay ko hanggang ngayon yung ipako sa krus Kasi unti-unti, naiiga, unti-unti. The most painful death, torture, the most humiliating, kasi nakahubad pa Imagine, naka-display ka sa buong mundo, nakahubad. Pero nilalagyan lang ng tela, Pero actually, it is so humiliating, At ilang oras ka nakabayubay sa krus hanggang mamatay, Imagine how painful that is. The ultimate symbol of defeat, the ultimate symbol of pain, of torture, becomes the ultimate symbol of triumph. Imagine, binaliktad, na-transform. Kaya yun rin ang buhay natin Ang buhay natin will be an ultimate failure because of the difficulties, or we can transform it, baliktarin natin sa tulong ng Diyos. Your choice, our choice. God became man, tapos tinorture, pero dahil sa pagmamahal, dahil na pagmamahal na Ama sa atin, pinadala niya ang kanyang anak, dahil sa kanyang pagmamahal, ito'y simbolo ng pagmamahal. The greatest pain becomes the symbol of love. Imagine, because love rules. The same story, So it's up to us. Yung mga pinagdadaanan natin hirap naman ito. Katulad ng unang pagbasa. Yung unang pagbasa, nakaalaya yung mga Hudyo mula sa Ehipto. Nasa disyerto sila, umaangal sila. Angal ng angal, ang hirap-hirap naman dito. Nakalaya na sila Pero sabi, mas mabuti pa nakakulong kami, di ba? Angal ng angal. Kaya may dumating na mga ahas. Tinuklaw sila ng mga ahas, di ba? Tinuklaw sila ng mga ahas at umangal sila ng umangal. Umangal sila kay Moises. Sinabi ni Moises kay Yahweh, sabi niya, yung mga tao angal ng angal. Sabi ni Jesus, gumawa ka ng isang tansong rod, patpat. Tapos sa taas may krus. Hindi pa krus na may katawan ni Kristo Krus na may ahas, di ba? Yung simbolo ng mga doktor, di ba? It is a cross, may ahas. Lahat ng tumingin dito, gagaling. Hindi niya inalis yung ahas. Di ba? Para magaling, sabi niya, hindi ko alisin yung krus, hindi ko alisin yung pahirap, hindi ko alisin yung ahas. Ang solusyon, tumingala kayo sa krus. Yun ang solusyon. Ganyan rin yung problema natin. Hindi na alis ng Diyos ang problema. Hindi niya alisin. Tumingala ka sa krus, yun ang solusyon. Yun ang gamot. Yung krus ni Jesus.
Salamat sa ating props. Thank you. That is why that symbol before Christ hanggang ngayon, yun pa rin ang simbolo ng ating kaligtasan. What a beautiful symbol. What a beautiful symbol. A beautiful symbol to help us. No? Hopefully, itong simbolo na to, hindi lang panglabas, kundi sa loob. Hindi natin maunawaan yung mga bigat-bigat natin, yung mga pasan-pasan natin. Ang dami natin pasan-pasan, kaya hindi ko makita yung transforming effects of the difficulties of our lives dahil sa pasan-pasan natin. Makikita natin to sa panalangin. Pag hindi tayo magdasal, we cannot interpret all the difficulties in our lives. Only with prayer will we understand. Sabihin natin, kaya pala. Pag tayo na nakikipag-usap sa Kanya, pag tayo nakapag-kumpisal, makikita natin, kaya pala. Kung makita natin. As a matter of fact, the happiest people in the world, sino sa palagay niyo pinakamasayang tao sa lupang ibabaw? Yung mayayaman? Hindi naman eh. Yung mahihirap? Yung nagdadasal eh. Tignan nyo, yung mga nagdadasal, hindi inaalis yung problema. May problema. Pero naunawaan, lumaban pa dahil nakakabit ang Diyos. Dahil tumingala sa krus, nagdadasal. Kasama natin si Jesus, naglalakbay, dala-dala yung mga bigat ng problema natin. Because of that, nakakayanan natin patuloy na maglakbay. Sa lahat ng ito, kayang-kaya. May isa akong kwento na kakilala. No? Suot-suot niya yung kanyang scapular rosary. Di ba? Marami sa inyo. Sino sa inyo may scapular rosary? Sino nakasuot ng scapular rosary? Di ba? Meron kayong suot na ganito, di ba? Scapular and a rosary. Sa akin, nasa na yung akin, nasa loob, hindi ko maalis, di ba? Wedding, di ba? Wedding. Suot-suot niya yung scapular rosary niya. Lahat ng tao, bihis na bihis, di ba? Bihis na bihis. Tapos sabi narinig ko alisin mo na yung scapular mo, yung rosaryo, yung cross. Alisin mo yan kasi yung suot na, mga diamante, mga kung ano-anong mga diamante, di ba? Pero sabi niya, parang hindi bagay na suot-suot mo yung cross na yan sa iyong leeg, di ba? Sabi niya, hindi. Bakit ko aalisin? Bakit ko aalisin ito? Ito yung napakahalaga sa akin. Hindi ba? Bakit natin naalisin ng krus? Kasi, yung design? Pangporma? Accessory? Hindi naman accessory yung scapular rosary na sinusuot natin. Ito ay simbolo ng pagmamahal ng Diyos to remind me. Huwag natin alisin yung simbolo, yung mga sakripisyo ng ating buhay. Ito ay simbolo ng pagmamahal ng Diyos sa atin at ako sa Panginoon Diyos. It is a symbol of love. It is not a symbol of torture. It is a symbol of love because love rules. Allow God to rule us. Allow love to rule us. And do not allow hatred, unforgiveness to take control of our lives. What a miserable life if we allow hatred to rule our lives. Kawawa naman tayo. That is why, as we celebrate today, this feast, this great feast of the triumph of the cross, we thank God for this cross. The ultimate symbol of defeat becomes the ultimate symbol of victory. Salamat sa Diyos.